natin mga kaibigan na ang nakakuha ay taga Benguet po. Napakaswerte po ni tatay kasi ito po ay legit galing Reed po. Saka naparisan din siya ng EEG. Talagang napakaliksi po, napaka-healthy po mga kaibigan, tingnan nyo po. At saka yung pares niya na galing kay Airwax din, EEG din yun mga kaibigan. Nagbandila pala siya, nagbandirado pala itong manok na to. Ito po. Ikinukulong ko na para ready na po kasi medyo may darating na naman na bagyo mga kaibigan. Kaya itago na natin. Ito din po yung pares mga kaibigan. Ito yung kay Airwax ang nakakuha taga Benguet po. Itinabi ko na po, inilagay ko na sa kulungan para safe na po kasi may darating na bagyo, baka mapiktuhanin dito sa Visayas. Safe na po yung mga manok natin, tingnan nyo po. Naku, napaka po, healthy po. Napakaganda po ng manok nito mga kaibigan, tingnan nyo, napakanipis po ng mga paa. Katulad sila ng parang black spars din mga kaibigan, yung maitim yung tahido. Talagang mga dito po. Ang mga offspring napakaganda po. May isa po akong tinago dyan na offspring nila, talagang maganda po. Ipakita ko po yung anak nila mga kaibigan. Sabihin natin mga kaibigan na offspring po ng Airwax saka yung Red po. May tinabi akong isa mga kaibigan kasi nakita ko na yung pormahan niya, maganda din palaga. Hindi nakalusot. Ito yung po, yung resulta ng yung Red at saka sa kay Airwax po. Yung kinuha sa taga Benguet mga kaibigan, tingnan nyo po. Kasi nakita ko mga kaibigan na talagang maganda na siya, bata pa po. Ay tinabi ko na, baka ito magamit din natin itong budkak po. Sa someday mga kaibigan. Tingnan nyo po, anak ko. Talagang golden boy po. May isa din tayo dito mga kaibigan. Ito po ay lahi po ito sa Red mga kaibigan, yung golden boy. At saka ang pares ko nito ay yung straight golden boy din kay Manong Edwin Game Farm po. Pero lumalabas yung pumpkin mga kaibigan, tingnan nyo po. Pumpkin na pumpkin po, kaya baka itong gamitin natin sa next season mga kaibigan. Pero pag may nakagusto nito, ito lang may bigay din natin mga kaibigan. Ito ay 5 months old na. Napakamura lang tayong magbigay mga kaibigan. Kung sino may gusto nito, contact lang kayo sa aking Facebook po na Macau Shots mga kaibigan. Yun na po, makauna lang mga kaibigan kasi alam nyo na. Katulad nung budkak na yan ko, ito lang nagsabay-sabay po yung nag-take sa akin. Po dito mga kaibigan, sa makauna lang po magbigay, ay yun na po, sa kanya na po yun. Yun lang man tayo mga kaibigan, wala naman tayong kinikilingan dito. Kung sino lang yung makauna po, yun lang po. Talagang napakagandang budkak po ito, gawing budsag mga kaibigan, tingnan nyo po. Pumpkin lumalabas mga kaibigan, pero straight golden boy po to. At saka mataas na manok din, haba din ang mga magandang manok to mga kaibigan. Straight golden boy po, may bandira pa. Ito ay 5 months old mga kaibigan, magpa 5 months. Pero pwede na ito mga kaibigan, napakamura lang talaga, totoo yan mga kaibigan. Hindi kayo nito. Ito sana gamitin ko, pero pag may nakagusto ay alam nyo na. Tayo ay hindi naman tayo hindi pag lalo na pag natin, followers natin. Yun lang po. Ito mga kaibigan, sa makauna lang po, wala na hong nito. Wala tayong tinatago mga kaibigan. Kung ano yung nakita nyo sa mga video natin, yun na yun mga kaibigan. Ito na po nakuha natin cooler mga kaibigan. Kasi nakuha na yung manok natin kinuha sa taga Benguet si Jimar Baliktan at sa kanyang tatay po. Nagpasalamat tayo. Sunod mga kaibigan, ikumin natin yung mga itlog. Dito natin ilagay po. Kasi ito yung chiller mga kaibigan. Maganda ito sa mga itlog po. Pero lagyan ko muna ng mga subtract kasi tindahan ito kaibigan. Pwede naman natin singitan ito sa video, sa taas po. Doon natin lagay yung mga itlog. Hindi naman masyado tayo magparami ng itlog mga kaibigan. Pinakamataas na yung 100, 80, ganon. Kaya nagpapasalamat tayo kay Jimar Baliktan po sa kanyang tatay mga kaibigan. Ito na po, dito na natin malikom yung mga itlog natin mga kaibigan. Yun na po, salamat sa inyo. Bukas na po ang shipping natin. Good morning sa ating lahat mga kaibigan.
andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Yung mga ano natin mga kaibigan dati, yung broodcock po na galing red at saka sa kay Earwax galing po, yung inahin ay nakuha na po ni yung taga Bingjit mga kaibigan. Ako yung nagpapasalamat din at saka yung kanyang papa po. Yun mga kaibigan ay talagang maganda yun kasi nakita ko na rin yung mga offspring doon. Talagang magaganda po ang mga palabas doon mga kaibigan. At saka alam nyo naman na pagkuha tayo sa rin mga kaibigan ay medyo may kamahalan po. At saka yung kay Earwax naman dati mga kaibigan, nakuha ko rin yun. Kahit magpahulugan pa kay Earwax mga kaibigan, napakamahal na rin po. Parang 12,000 na rin yung babae mga kaibigan. Pero yun, nakuha ko yun, 2 months old, 5K po. Kaya yun, nilagay ko na sa kulungan mga kaibigan para wala po tayong mga kaibigan, kumpiyansa po kasi alam nyo na, baka mapiktuhan din sa bagyo dito mga kaibigan. Kasi dati napakalakas na ulan po, ay talagang hindi ko na nilabas mga kaibigan, baka madisgrasya pa po. Kaya tayo mga kaibigan, bilang isang magmamanok din, ay talagang iwasan natin yung mga kaibigan, yung talagang iwasan natin yung medyo madamage yung manok natin po. Lalo na sa mga kaibigan, yung sa shipping po. Katulad nito mga kaibigan, schedule na bukas mga sa Sabado po. Bukas, schedule ng shipping mga kaibigan. Sa pagkakaakala ko dyan mga kaibigan, kunin yan sa shipper ang lahat na Luzon. Kasi may bagyo din bukas mga kaibigan. Ipunin na yun siguro sa kanila sa Bacolod. Tapos paglipas ng bagyo mga kaibigan, isabay na lahat mo para madali na lang kasi malapit na yung Bacolod sa sa Luzon mga kaibigan. Kaya yun siguro safety na yung mga manok kasi ito na mga Albano shipping mga kaibigan ay talaga marunong na kasi matagal na rin sila sa sa pag-ship po. Kaya tiwala din ako mga kaibigan. Kaya tiwala na lang natin sa Sabado ang schedule mga kaibigan. Kaya yung magpabiyahe sa atin sa Luzon ay talagang isabay na natin mga kaibigan kasi hindi natin alam kung ano pang schedule sa sunod po kasi dito sa Bohol mga kaibigan pag may biyahe sa papuntang Luzon po ay yan mga kaibigan, mag-schedule po sila sa isang busy sa isang week po. Kaya bukas may schedule, talagang ituloy na natin yung mga kaibigan kasi sa pagkakalam ko po, ilikumin yan doon sa Bacolod. Tapos paglipas ng bagyo mga kaibigan, doon na nila i-ship po kasi dati nagpa-ship din ako sa Misamis Occidental mga kaibigan, nag-schedule din sila. May big bagyo din paparating po. Yung karating lang, yung bagyong Tino, kinuha nila kagad mga kaibigan. Hindi ko lang alam, baka may may ship house sila doon. Doon na nila lahat mga kaibigan. Tapos sinabay na lahat sa ngayong araw siguro na ito mga kaibigan. Sinabay na lahat po papuntang Misamis Occidental po. Yun lang po talaga mga kaibigan. Ay talagang alam na ng mga shipper yan. Lalo na sa mga medyo batikan na shipper na talaga. Katulad ng Albano shipping mga kaibigan. Ay talagang may tiwala tayo dyan. Meron lang minsan na kunting mga pero mapag-usapan naman yan mga kaibigan. Kaya sa atin dito ay talagang ay talagang usapang magmamanok lang po mga kaibigan. Ay sana magdasal tayo na hindi lumalakas yung paparating na bagyo sa Luzon po para naman maiwas yung mga kababayan natin sa medyo malakihang baha po. Kaya pagdasal natin yan mga kaibigan ay itong sa araw na to pag-usapan natin mga kaibigan ay ito pong may nagtanong sa akin na, boss, bakit Golden Boy yung inaalagaan mo? Bakit hindi yung ibang mga sweater, pusom? Ako naman dati mga kaibigan, nag-alaga naman ako ng pusom. Bakit daw hindi Kelso? Yung palagi kong sinasabi na Cardinal Club Kelso. Kasi yung Cardinal Club Kelso mga kaibigan, parang bihira lang yung nag-alaga doon mga kaibigan. Maganda naman yung yung Kelso na yung John Bishop Kelso mga kaibigan. Maganda rin yun, makakuha din tayo niyan. Jerry Jenkins na Kelso mga kaibigan. Research ko po John Bishop Kelso din galing mga kaibigan. Kaya medyo natuwa tayo. Siguro next week or maybe next month pa mga kaibigan na medyo matagal-tagal pa po. Pinoproseso lang po. Kasi alam nyo na, ito kasing kuha ka ng manok mga kaibigan, pakiramdaman mo rin yun para makuha mo talaga na yung totoong Kelso talaga. Kasi pag medyo halahala lang tayo mga kaibigan, kuha lang tayo na kuha, hindi natin alam na talagang straight breed ba talaga yun. Ay talagang tayo din magdusa po kasi alam nyo na pagdating ng medyo may edad na sila, gusto natin silang ibalik sa kanilang original na bloodline po. Ay hindi natin magawa mga kaibigan kasi hindi pure yung nakuha mo po. Kaya yun lang po, sabi ng iba mga kaibigan, bakit daw Golden Boy yung inalagaan natin? Golden Boy kasi mga kaibigan,
Alam niyo po, pag Golden Boy kasi mga kaibigan, hindi ka mahirapang ibalik sa pagpuro yung mga kaibigan kasi ang daming nag-alaga ng Golden Boy po at saka medyo makapili tayo sa medyo kahit mumurahin mga kaibigan basta pinakiramdaman mo lang na medyo legit din ang Golden Boy niya. Katulad ng mga 5K mga kaibigan, hindi ka mahirapan doon mga kaibigan kasi ang daming nag-alaga po. Ngayon mga kaibigan sa mga farm, meron talagang Golden Boy, meron talagang 5K po. At saka yung mga kung kilso man, yung mga white kilso at saka hindi talaga mawala yung ano mga kaibigan, yung John Bishop kilso. Kaya kilso na John Bishop din kinuha ko mga kaibigan kasi pag kumukuha tayo ng Cardinal kilso mga kaibigan, medyo mahal pa at saka bihira lang yung nag-alaga ng Cardinal Club kilso mga kaibigan pero maganda talaga yung kasi yung cutting. Kung nakita ko rin ang laro ng John Bishop mga kaibigan, parang pare-pareho lang din sila pero medyo mas flyer ng ano yung John Bishop mga kaibigan saka may mga ilag pintok kung pumalo po kaya John Bishop ang kinuha natin mga kaibigan kasi may source tayo eh. At saka ano mga kaibigan, ito naman pag-usapan natin talaga eh. Ano lang, ito lang kasi may nagtanong sa akin mga kaibigan kung bakit daw Golden Boy ang napili kong alagaan po. Golden Boy kasi mga kaibigan, ang dami nag-alaga po. Kahit sa mga social media mga kaibigan, pakiramdaman nyo po. Ang dami nag-alaga ng Golden Boy, 5K. Hindi ka mahirapan mga kaibigan kung sakaling medyo may edad na yung kinuha mong Golden Boy. Madali lang po mga kaibigan, through social media po. Kahit sa mga breeder vlogger ka lang, at saka makakuha ka ng medyo hindi po mamahalin mga kaibigan. Kung marunong ka lang, talagang ma-maintain mo po yung ano po, yung bloodline ng isang manok mga kaibigan. Yun lang po. Yun lang masasabi natin dyan mga kaibigan. At saka bukas ready na tayo para maisip na natin yung nakuha sa ating kaibigan na taga Luzon po na si si tatay at saka yung si maring sa malamit po tayo, nakuha na tayo ng chiller po para sa itlog natin, para sabay-sabay na pag-i-incubate natin. Medyo hindi na hagdan-hagdan yung natin mga kaibigan, hindi tayo mahirapan sa pag-immunize sa ating mga sisiw po. Ayun lang mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.